Sa mapapalang hapon po sa ating lahat. Sa mapapalang hapon din po, Brother Ronald. Amen. So sa oras po ito mga kapatid, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. So ito po tungkol sa pagtawag ni Jesus sa unang mga alagad. Ang sabi po dito, minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalusad na ang mga mangingisda at nabuhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa mga isa sa mga bangka at iniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo na kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Umalaot kayo't ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ngayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya ginawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa kanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas niya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, na mga kasyoso ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po mga kapatid. At sa oras nito mga kapatid, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Amen. So, napakaganda po ng Sunday Gospel, sa Gospel po sa araw na ito. Ang Gospel po ito mga kapatid, ito isa sa mga Gospel na madali lang ipaliwanag. Kasi yung ano niya is nandoon na. No? Masyado na siyang explicit, no? So nandiyan na lahat at madali itong unawain, no? Hindi na kailangan pang palaliman, no? Kasi kung masyado nating lalaliman, baka hindi na tayo makahapon. Sisimple lang natin mga kapatid, no? Kasi huwag na nating pahirapan pa yung mga sarili natin, no? Ayaw ko pa yung mahirapan, at the same time ayaw ko rin maghirap. No? So, dito mga kapatid, dito po ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa unang mga alagad. Ako naniniwala na lahat sa atin, lahat tayo ay magsasabing tinawag ng Diyos. Wala siguro dito magsasabi na, "Ba't di ako tinawag ng Diyos?" Sabihin mo, napadaan ka lang dito. Di ba? O kaya, kung sa Pilipinas, no, pinabili ka lang ng suka, no, tapos napadaan ka lang, tapos may nagsabi na, "Hoy, nandito." No, hindi ka lang, no? Tayo ay naniniwala na tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Kasi dalawa lang ang tatawag sa iyo, kung hindi Diyos, demonyo. kaya no choice ka, di ba? Diyos tumawag sa akin. Siyempre, wala naman sasabi, demonyo tumawag sa akin. Kasi dalawa lang ang tatawag eh. Di ba? Kung hindi ang Diyos, is Satanas. So, no choice ka, siyempre sa Diyos. So, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. At yung pagtawag ng Diyos sa atin, iba-iba yung pagtawag ng Diyos. Diba? May mga taong tinawag ng Diyos pamagitan ng problema. Diba? Yung iba naman, tinawag ng Diyos kasi naghahanap ng problema. Diba? May mga taong tinawag ng Diyos dahil sa karamdaman. Diba? Kasi dahil yung karamdaman niya, wala nang lunas, wala nang solusyon, inayawan ng doktor, kaya tinawag ng Diyos. Isang pamamaraan din yun, yung mga problema natin. May kasamahan kami sa Iloilo na tinawag ng Diyos bilang preacher dahil sa leukemia. Sinuka na siya ng hospital. Pero yung gawain nila doon sa pamilya
nasa kasi gawain eh. More kasi gawain sa lalo sa Pilipinas. Bago sabi sa Iloilo, more and more sa ilalim ng mangga, no? Sa covered court, no? More and more nasa labas. So, ang ginawa ng brother nito mga kapatid, sa pamamagitan sa leukemia sa tinawag ng Diyos. Alam mo mga kapatid ko, dumadali niya yung dugo sa katawan niya dahil sa leukemia niya. So, ginagapang niya yung gawain. Ginapang niya yung papunta dun sa, kasi hinang-hina siya eh. So, doon mga kapatid, dumating yung tinaguro ng Diyos sa buhay niya. Diba? So, hanggang ngayon buhay pa siya. Diba? So, hanggang ngayon buhay pa siya. So, ibig sabihin, kasi iba-iba yung pamamaraan ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Iba-iba yung sitwasyon. Diba? May tanong pa isa, nag-iisa ka lang sa isang sulok habang kinakausap yung sarili mo. Diba? Biglang dumating yung biyaya ng Diyos, naawa sa'yo kasi ikaw na mag-isa lang kinakausap sa sarili mo. So, kinausap ka ng Diyos. Diba? Wala kami ng Diyos. Wala man lang nakikinig sa'yo, so tinawag ka ng Panginoon. Meron naman nag-apply, gusto maging preacher. Kasi naghanap siya ng sign, Lord, ano ba talaga ang pagtawag mo sa akin? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Lord, bigyan mo ako ng sign. Tapos nakita niya, PC. PC. Sabi niya, uy, preach Christ. Uy, tinawag ako ng Diyos bilang preacher. Kasi, preach Christ. Diba? So, nag-apply, nag-kumati ng mga training, discipleship, seminar, pero hindi. Ang tuloy na hindi preacher, mga kapatid. Kasi nagkamali siya ng pagkabasa sa PC. No? Yung pala yung lang kamuti. Nagkamali siya. No? Hindi preach Christ. Kasi alam mo, preach Christ. Kaya mga mga salita ng Diyos, preach Christ. Yung palang mali, no? Lang kamote. Kasi bakit? Para pag pumunta yung preacher sa kanila, mayroong meme yan dahil kamote. So, minsan kasi mga kapatid, napakahalaga na alam natin, bago tayo pumasok sa isang bagay, alamin mo muna yung pinapasok mo. Kasi maraming naglilingkod sa Diyos, pasok ng pasok. Diba? Pasok ng pasok. Hindi alam ko saan lalabas. Mali yung pinasukan. Kaya maraming nagre-regret kasi akala niya, anak ko kasi ito eh. Bago ka pumasok sa isang trabaho, mga kapatid, alam mo muna yung pinapasukan ng trabaho. Diba? Hindi pero na lang, sige, apply ka na ng-apply. Tapos hindi mo man tinignan yung unang tatrabahuin mo. Tapos bila ka magugulot, bakit nagpapakuha sa akin yan? Kasalanan mo yan eh, pasok ka ng pasok. So dito mga kapatid, ang Diyos, pag tumawag sa atin, may purpose ang Diyos. Amen. Diba? Kaya nga sabi doon, unang pagtawag ng Panginoon sa mga lagat is, sabi ko siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nangangaral. Alam mo mga kapatid, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, walang brother o life na tatayo kayo sa inyo. Diba? Kasi yung unang tinawag ng Lord sa pamilya namin, yung nanay namin, yung 1994. Ako pumasok sa gawa in 1996. Diba? So, inaatid ko lang yung nanay ko doon sa plaza. Tapos magbabasketball na ako. Kasi nanay ko doon sa plaza, press-presso na doon, diba? Tapos, siyempre, yung mga 90s, puso yung mga layhands. Talaga naman pag natutuwa, maglalayhands, tumbahan. Diba? Gusto natin yun, na 90s, nagtutumbahan. Yung sabi mo, wow! Parang binabantayan mo. No? So, ano nangyari mga kapatid? Sa patuloy, napag-attend ko dun sa pag-alit sa nanay ko, dumating yung salita ng Diyos. Diba? Dumating yung salita ng Diyos na nagbigay inspirasyon sa akin na maglingkod sa Panginoon. Kaya na-share ko sa inyo, hindi ko natapos yung college ko kasi nga, nag-full-time ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nag-aaral ako sa University of Iloilo, Secondary College, Commerce Iloilo. Bachelor of Science and Commerce. Management. Kaya manage na. Kaya na tinanong ako ng environmental ko, Ronald, how's everything? Sabi ko sa kanya, everything is under control and manageable. Kung hindi tayo mawala yung management. So, ibig sabihin, dumating yung panawagan ng Diyos sa akin. Amen?
sabihin na dahil yun ay nag-fit ako sa pag-aaral, eh, gagayahin ng iba. Iba yung pagtawag sa akin ng Diyos. Alam ko sa sarili ko na kailangan ko ng full time. Diba? Na tinawag ko ng Diyos kasi doon sa amin sa inyo full time ako. Hindi na ako nag-preach, pag wala akong hayop, tumutugtog din ako ng instrument. Pag walang choir, di ako rin choir. Ganun lang, di ba? Kaya wala akong hayop, kaya lang naman magtatambay lang sa opisina, sa center. Kung sino may hayop, tugtog ka daw, kanta-kanta ka, di ba? Pagkagising sa umaga. Marami kang mararanasan sa paglilingkod. Amen! Diba? Maraming pagkagising sa umaga, paborito yan ng mga New Testament, di ba? Saan kasi may mga baliyo. Talaga yung isa doon, matanda na, mga 80 na. Sabi, sino magawa sa atin? Sabi, lang ako. Sabi niya, 80. Sabi ko, baka medyo matagal-tagal. No? Talaga ko siya, buhay ko pa, sabi niya, praise the Lord! Hallelujah! Ang nakapay po rin sa Diyos, anong ginagawa na Diyos pagkagising sa mga... Sabi ko, 80 na, pero matindi. Talaga, sumisigaw pa eh. Kasi nung kumanta na ng pagkagising sa umaga, kung gaano kabilis yung introduction niya, gawin mo mga bagal ang kanta niya. Sabi niya, handa na mga kulit ito! Sige! Anong ginagawa yung paggising sa umaga? 1, 2, 3. Kagising sa umaga. Jesus, ikaw ang nakaisip. Sabi ko ba, madali, ano pa lang, hapon pa lang, parang lasing na. So, dito mga kapatid, iba-iba kasi yung pagtawag ng Diyos. Diba? So, pero yung salita ng Diyos, yung kasi yung ano eh, yung kino-convict tayo. Yes. Na minsan kahit ayaw na ayaw mo, minsan ayaw mo matin sa gawain, pero nagtataka ka, pagdating ng gawain, nandito ka. Naranasan mo yan eh, no, parang ayaw mo matin, pero magulat ka, pag araw ng gawain, nandun ka rin. No, parang meron kasi, kahit salita kasi ng Diyos, i-convict ka eh. Diba? Kunyari, nasa bahay ka lang. Parang hindi ka mapanata kasi alam mo may prayer meeting eh. Naranasan mo yan? Yung nasa bahay ka lang, pero alam mo may prayer meeting, parang parang nababagabang yung puso mo eh. Diba? Nababagabang yung puso mo, parang hindi ka komportable na nasa bahay ka lang. Amen? Kasi gusto mo makasama yung mga naglilingkod sa Panginoon. So dito nangyari mga kapatid, habang si Jesus ay nangangaral ng salita ng Diyos, nakita niya ngayon yung bangka ni Simon. At ang ginawa ng mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus, sumakay dun sa bangka, at sinabihan niya si Simon kung pwede itulang yung bagya. At ang ginawa ng ating Panginoon is patuloy siyang nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kapag tayo nag-say yes kay Lord, sumunod tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay dapat willing tayong ibigay. Ano ba yung bagay, mga kapatid, na hinihingi ng Diyos sa atin? Diba? Kasi bakit, mga kapatid? Minsan sa Pilipinas, wala kaming venue ng gawain. Walang venue. So minsan, yung bahay ng coordinator, pinapagamit niya yung bahay niya. Habang wala pa yung gawain, wala pang venue, yung bahay mo na nila, yung ginagamit ng Diyos. Di ba? Para ano? Katulad kay Simon, ginagamit niya yung bangka niya para sa ano? Doon sa pag-mission ng Panginoon, sa pagpapahayag ng kanyang salita. Yes. Alam niyo, dito nga sa atin, dito sa Canada, napakadali dito ang paglilingkod eh. Pag malamig, may heater. Pag mainit, di-aircon ka. May ano. Sa Pilipinas, hindi. Minsan, nasa kalsada ka lang, wala nakaano ka mukha. Lalo sa probinsya. Nasa ilalim ka lang ng enjoymento. O, may narasin ka. Hinihitaran mo ka pa. O, may nangyayari doon sa may lugar sa amin na talagang nagpipilit ang preacher, hinihitaran yung ano. Kasi yan. Lalagyan na ng linya ng mga bumbilya para liwanag yung plaza. Sinakarget ng gano'n.
Amen? Totoo yan. May kasama kami, tinutukan ng baril eh. Hindi, kami dyan! Pero hindi, kailangan mo magpatuloy. Hindi ka pwede tinagaan ng Lord. Hindi pwede. Kasi bakit? Nangangarap ka ng salita ng Diyos eh. Nangangarap ka ng salita ng Diyos, kaya kahit anong mangyari, kailangan tayuan mo na nasa ilalim ka ng proteksyon ng Diyos. Amen. Kung makakalit ka naman. Eh dito, wala mo lang eh. May naranasan mo bang batuhin ng bato. Pag nakasaya ka sa bundok, minsan may mga tao, may mga shotgun ka. Nagkataon doon na nasaya kami sa bundok. May nagpa-basketball. Tapos katabi, chapel, doon kami nag-prayer meeting. Nag-run out. Ako na namatay sa plaza. Kaya kala nila, pinatayan sila ng ilaw. Paano? Bang! Ano nung shotgun? Bundok eh. Tapos dumilin din kasi nabutaw niya dapakan yung mga pre-part na. Yung si brother mo, gagawin lang, nakakating. Tuloy yan. Tuloy yan mga kapatid. Mga kapatid, huwag ka magkalala. Hindi tayo matamaan. Hindi tayo matamaan. Pero sabi ko nga, bilhin si brother mo dun sa isang prayer partner. Yung isang prayer partner, talagang grabe yung pain talaga. Hindi natin na. Karupulan ng gano'n, tapos nakatutok lang kay brother mo. Habang nangangarap. Hindi siya natakot. Kaya sabi ni brother mo, Nay! Bilib na bilib ako sa pananampalataya ko. Hindi ka natakot. Tapos sabi ng coordinator, siya, Brad, bigay yan. Parang nagtatakas siya, nagtataka, bakit na siya ang parang? Meron siya pagkakaroon lang. Yung problema palagi niya. No, kailangan niya ba ito mo? Grabe yung faith niya. So, hindi na nailang eh. Yung mga prayer partner, talagang nagdapakan eh. Siya, wala lang eh. Yung palagi niya. Pero mga kapatid, part kasi ng paglilingkuran. It's a part ng paglilingkuran sa Panginoon eh. Di ba? Pero magandaan doon mga kapatid, yung protection ng Diyos nandoon. Amen. Diba? Pag sumunod ka sa Panginoon, nandun yung protection niya eh. Kailangan, sa sitwasyon na yun, kailangan mong tayuan na kasama mo ang Diyos. Kasi bakit? Mapapahinga ang Diyos. O kunyari, may nagputok, tumakbo yung preacher. Aba, mababalitaan yun. So yung preacher, tumakbo. Diba? Parang pangit, diba? Pangit, diba? Hindi kasi siyempre, yung mga tupa mo, naiwan, tapos ikaw, tumakbo na. Di ba? Iniwan ko yung mga tupa mo, tumakbo ka. Mga kapatid, part na siya ng paglilingkod. Di ba? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga experience natin, yung mga nararanasan natin, it helps a lot mga kapatid to establish yung mag-firm yung ating faith sa Diyos. Di ba? Doon ka kasi tumatagtag eh. Doon ka lumalago eh. Ang bata na hindi nakakaranas ng pagdapa, ano yan? Matamlay. Lampa. Pag nadapa, bigla mo ba ibabangon? Kaya ano? Minsan, mga anak pag nadadapa eh. Di ba? Pag naguli na, pag nadapa ulit, tapos mo, are you okay? Wala. Diba? Kagawin na siya. Hindi masakit. Ganun sa buhay sa paglilingkod. Amen. Diba? So may kita natin dito mga kapatid, sabi naman Bible, after Jesus Christ nag-preach ng gospel, ng salita ng Diyos, ang sabi ng mga kapatid, i-commanded sa mga kapatid to na i-release o ihulog yung lambat. Diba? At ang sabi ng mga kapatid, sabi ni Simon, maghapon, magdamag kami ng isda, napagod kami. Yung term na is napagod kami. Wala kaming nahuli. Ang katotohanan, what is the truth mga kapatid?
Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, masyado na tayo nagpapagod sa buhay. Kaya nga sabi ng Bible, maangkin mo man ang lahat ng bagay, lahat ng kayamanan sa mundo ito. Pag wala ang Diyos, wala rin. Mapapasaan ba yung kayamanan mo? Kaya nga dito mga kapatid, masyado tayo nagpapagod sa mundo ito. Pero walang napupuntahan yung kapaguran ito ng papapagod natin. Kasi bakit? Kasi mga kapatid, tinitignan lang natin yung sarili natin. Diba? Yung plano lang natin sa buhay natin, yun ang gusto natin masunod. Kaya tingnan mo, maraming tao ngayon na de-depress sa buhay. Kasi bakit? Ang tagal na ng pinagplanuhan, in the end, nasayang. Ano yung pinaka-the best na plano? Hindi yung plano mo, hindi yung plano ko. Kung di ba yan ang plano ng Diyos sa iyo at sa plano mo sa akin. Amen? Kasi kung sunod ko lang, ang plano ko sa buhay ko, wala na ako ngayon dito. Di ba? Hindi ako makakarating sa Canada. Kasi siyempre, iba yung ano ko eh. Di ba? Pero nakikita mo, iba kasi yung plano ng Diyos eh. Ang pinaka-best na plano, hindi yung plano mo, kundi ano yung plano ng Diyos. Kaya yung magandang sinabi, the good thing na in-answer mga kapatid ni Simon, kaya sa ating Panginoong Isus, sila, according to your word, no? Sabi niya, I will obey. Susundin ko. Lord, dahil sinabi mo, susundin ko. Sa mga tinatawag ng Panginoon, napakalagay yung tinatawag obedience. Amen. Yung pagsunod. Sinasabi ko palagi, sumusunod tayo sa Diyos, hindi dahil gusto natin, kundi ito yung gusto ng Diyos. Amen? Amen. Pag nag-decide ka sa Panginoon, mayroon ka mga bagay that you need na i-give up sa buhay mo. Pero kung ang bagay na ginig-give up natin sa Diyos, binabalikan naman ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, diba, nag-meet ako sa pag-aaral ko, nag-punta ako. There's a lot of narrative na mga sinasabi ang tao. Especially those who are not attending, not the prayer partner, hindi mga brother and sister. Diba? Sabi niya, ano ba ka nagpunta sa paglilingkod mo sa Panginoon? Papakain mo, magkapamilya ka, papakain mo sa mga anak mo. Bible? Diba? Ganun, palagi marinig mo. Dahil I stand my faith, mga kapatid. Tinawag ko ng Diyos. Diba? Kasi may covenant kami ni Lord, may agreement kami ni Lord. Ang sabi ko ka, Lord, when I decided mga kapatid na mag-full time sa gawain, one thing na sinabi ko sa Panginoon, Lord, do not leave me. Huwag mo akong pababayaan. Do not forsake me, Lord. Yun lang. Nag-decide ako, Lord, huwag mo akong pababayaan. Nag-decide ako, mag-full time. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Diba? Pinumay ng Diyos, lahat ng kailangan ko. Katulad kay Simon. Diba? O binigyan niya ako ng asawa na kung saan mga kapatid nakakaunawa sa akin. Yung naging asawa ko kasi matiyan niya po mga workers na sa day. Saka hindi basta-basta yun kasi mga inchik yan eh. Yung tatay niya, yung nanay niya, yak. Yak siya. Yak, kasi nanay niya, yak, yung tatay niya, Kaya dalawa yung pangalan niya, yung Jennifer Charlo. Kasi naiksi yung pilido, kaya hinabaan yung pangalan. Amen. So, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Diba? Kasi nga, may kaya sila eh. May negosyo sila. Diba? Pero nabuti mga kapatid, kapag nag-sentence ka sa Panginoon, siya bahala natin. All you need to do is to trust God. Hayaan mo siya. Let God operate. Let God, mga kapatid, na mag-take over. Kasi minsan meron tayong plano. Pero yung plano pa rin natin, gusto natin masunod. Minsan pinapakita niya ng Diyos sa atin, ito yung gusto kong plano para sa iyo. Pero ayaw natin sundin. Kasi bakit? Nakataling tayo doon sa gusto natin mangyari sa buhay natin. Kaya maraming tao ngayon, mga kapatid, pagod sa buhay. Walang kapahingahan. No? Sabi nga ni brother kanina, brother Joel ba? No, diba? Grabe yung mga biyaya, pero there's something missing.
May kulang pa rin. Kasi bakit ang Diyos yung nagpupuno ng kakulangan? Diba? Natutunayan namin yung mga kapatid. Naranasan namin ang mga magandang buhay. Naranasan namin mga kapatid na lahat nandiyan, mga kapatid. Pero ano nangyari? Dahil sa mga bagay nun, nakalimutan namin ang Diyos. Amen. Kaya ang sabi ng mga kapatid, when Simon obeyed sa ulang ng Diyos, no? Sabi niya, dahil sinabi mo, because you commanded, sabi niya, I will obey. At nangyari mga kapatid, when Simon obeyed God, nandun yung blessing ng Diyos naman. Amen? Amen. Kasi mahirapan, bago tayo makasunod sa Diyos, kailangan mo munang magpasako, magpailalim sa Panginoon. Amen? Ayun ang isa sa mga bagay na natutunan ko sa gawain ng Diyos. Sumunod ka. Kasi minsan masyado tayong marunong. Lalo kapag tumatagal na tayo sa gawain, minsan lumalaki ng ulo natin. Amen. Pag may inuto sa iyo, who you? Who you? Sino ba ito? Pare-pareho lang tayo ng volunteer. Volunteer tayo. Walang boss dito. Ayaw nang sumunod. Di ba? But the thing mga kapatid, the truth is mga kapatid, kung tayo nagsasubmit sa Panginoon, napakadaling sumunod sa Diyos kung marunong tayo magpasakop sa Kanya. Amen. Amen? Kaya may kita mga kapatid, dumating yung blessing. Blessing comes when they obey God, mga kapatid. At sabi doon, punong-puno yung kanilang. At ang maganda sa kanila, hindi nila inangkin lang. They share the blessing. They share the blessing. Because they acknowledge na ang blessing ito is come from God. Minsan nagiging makasarili tayo kasi alam natin, pinaghirapan natin ito. Yes, pinaghirapan mo. Pero ang sabi ng Bible, walang tatanggapin ang sinuman kung hindi ito paihintulot ng Diyos. Yeah. If God will not permit, sabi ito, you will not receive anything. Totoo yan. Kahit anong sipag mo, dumami pera mo, magugulat ka, parang dumadalang sa kamay mo. Walang nangyayari. Diba? Pero ngayon, yes, masabi man natin na tamang-tama lang, pero alam mo, hindi nasasayang yung blessing din. Ha? So makikita natin dito mga kapatid, makikita natin dito, they share the blessing comes from the Lord. Because they acknowledge mga kapatid, kung without God, at kung hindi tayo sa Panginoon, hindi mo na naman sila mahuhuling isda eh. Alam ko sa Iloilo, may mga outreach kami doon sa mga isla-isla. Dalawa yan, pag nasa istansya ka, 1 week ka doon. Pag dito ka doon sa Carles, 1 week ka rin doon. So yung outreach ko doon, every island, pupunta-punta ka doon. So meron tayong gawain yung Thursday sa Bayas Distansya na yung gawain is from 1 to 4 in the afternoon. So gagawin nila, after 6 o'clock, papalakot sila. No? Maghanap sila ng tuyo. Yung tawag sabi sa Iloilo, tawaga. Yung ano, bulad, no? Yung pera mo. Binigilan. Yung mga fried fish. Hindi fried fish. Fried fish. Di ba? So, dito mga kapatid, anong ginagawa? Sumasama ako sa kanila. Kasi gusto ko maranasan eh. Alam niyo yung sitwasyon nila sa Simon, hindi madali mga kapatid kasi nililinis na nila yung lambat eh. Hindi madali mga kapatid yung mag-arrange ka ng lambat sa bangka kasi nakikita ko eh. Sabay-sabay sila yan. Kailangan nasa ayos yung paglalagay mo ng ano mo. Kasi bakit? Kasi pag kinabukasan, pag hindi nila inayos, magbubuhol yan. Magbubuhol. Pero hindi sila nagreklamo sa Diyos. Hindi sila natin sila, ay, Lord, late ka naman. Wrong timing. Lord, wrong timing na naman. Kaya tapos na kami maglinis ng lambat, ano, alam mo kayo, walang wrong timing. It's always perfect timing.
Hindi na ibibigay sa'yo ng advance, yung hinihingi mo. Kasi bakit? Baka magastos mo. Diba? Wala sa Pilipinas, di ba? Kakatapos ng prayer meeting. Nag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ulit ng pamasahe para makatin ako next Sunday. Hindi bibigay sa inyo Diyos yung pamasahe mo ng Lunes, Martes, Miyerkules. No? Kasi habang namamasyal ka, nakakapa ka ng kamatis. Di ba? Mababawasan yung pamasahe mo. Oh. Kung minsan bibigay sa inyo ng Diyos, Sabado, kaya Sabado ng gabi, na wala ka nang mapupuntahan. Di ba? Kasi baka maiba eh. Kasi minsan tayong mga tao, nag-iiba utang natin. Di ba? Depende kung anong hangin mo. Minsan kung anong maisipan natin. Minsan ito may pinaglalaanan ka na, minsan nagagalaw mo pa eh. Di ba? So hindi wrong timing si Lord. Palagi siyang nasa timing. Di ba? At nakita natin dito mga kapatid na pumilos ang Diyos. Hinayaan nila ang Diyos na pumilos sa buhay nila. Then they see. Nakita nila mga kapatid yung pagkilos ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. You will never experience the power of His Word kung hindi natin ito iuubig. Parang pagkain yan, pag hindi mo ginalaw, hindi mo matitikman kung masarap o hindi. Kung gagawin mo ng pang-dekorasyon lang, yung mata mo lang, maglalaway ka lang. Diba? Mapupusok lang ang mata mo, maglalaway ka lang. Pero hindi mo mararanasan, hindi mo siya matitikman. Ganon din ang salita ng Diyos. We need to practice yung salita ng Diyos at doon natin mararanasan na tunay na kumitilos ang salita ng Diyos. Amen? Ganon yun eh. Kasi what is the use ng isang bagay, mga kapatid? Kunyari, bumili ka ng isang bagay, dinikorate mo lang. Kasi ayaw mong gamitin kasi sayang. Tapos na-expired na. Di ba? So yung salita ng Diyos, mga kapatid, hindi yan dekorasyon sa buhay Kristiyano. Ang salita ng Diyos, sinasabuhay po yan. Upang doon natin maranasan yung kalakihan ng Diyos. At ang kagandahan ng mga kapatid, nang natanggap ni Simon Pedro yung blessing, maapaw yung biyaya, he acknowledged na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Na he is not worthy na tumanggap ng biyaya yun, pero pinagkaloob ng Diyos. Yun ang kagandahan kapag ang tao naghahari ang salita ng Diyos sa buhay niya. Hindi lumalaki ang ulo. The more na nakikilala mo ang Diyos, katulad ng kawayan, habang tumataas yan, yumuyo. At tumahimik. Hindi sa totoo yan. Alam mo yung mga taong maingay, yun ang walang alam eh. So, totoo. Yung mga tatahimik-tahimik lang, yung akala mo, parang ano, kung sabi pa, dosik tuloy, yung parang akala mo, parang walang alam, yung tatahimik-tahimik lang, sa totoo lang, yun yung mga tao, maraming ano. Ito po. Totoo yun. Kita nyo kahit sa sports, kung sige pa ako mapakita ang gilas, yun ang walang kwenta. Puro lang show posting lang eh. Maganda lang sa showmanship. But in reality, wala. Diba? Totoo yan. Pero yung mga tao talagang marunong, magaling, mahusay, may malalaman mo na lang minsan pag tinawag na ng bola. O kaya pag nasa ring na, uy, ang galing pala, mahusay pala. Diba? Hindi, totoo po yan. Sa totoong buhay lang. Amen? Kahit sa paglilingkod, ganyan.
Ayaw, hindi kayo. May naman. Hindi, totoo po yan mga kapatid. Mostly kasi sa mga tao na parang akala mo walang alam, sa tutulan sila yung tatahimik-tahimik lang. Kasi ang tao talaga yung mga professional ng mga tao, kahit yung sa mga sports, yung mga professional ng mga manlalaro, tahimik lang yan. Dapat nga siya parang parang yung mukha niya, parang maawa ka. Huwag mo lang bubulatin. Huwag mo lang bubulatin kasi doon mo makita, grabe pala ito. Dito po yun. Ano nga sabi nga, kung sa atin sa mga Pilipino, di ba? Yung mga taong tahimik, huwag mong gagalipin yan. Minsan lang yan magalit, pero dito po yun. Pag ang taong tahimik na tao, kung sabi yung disturbo yan. Ano nga mahimik eh? Di ba? Kung palagi mo kinukulit yan, di ba? Minsan lang yan. Minsan lang yan magalit. Pero hindi mo makakalimutan. Hanggang sa pagtulog mo, makakalimutan. Diba ito yan? May mga taong ganyan mga kapatid. So, nakita natin dito si Simon Pedro na nakilala niya yung kabutihan ng Diyos. Napakababas. Inaari niya, Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ganun sa paglilingkod, mga kapatid. Tumagal man tayo sa paglilingkod, huwag tayo magre-record. Ay, itong ginawa ko. Ito, ganito. Hindi lang nabanggit yung pangalan ko, sama-sama ng mga. Kasi pinanggit yung pangalan ni brother, ni sister. Tapos ikaw naghihintay. Diba? Hindi nabanggit yung pangalan mo. Sama ng loob mo. Di mga ganun di ba? Sama ng loob. Ganun pala kayo, ha? Hindi na-mention yung pangalan nun, eh. Mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para i-mention yung pangalan natin. Mas maganda nga hindi nabanggit ang pangalan mo. Kasi ang Diyos na nakakaalam ng ginawa mo, magkakalis ka. Kasi in reality, mga kapatid, bakit gusto mo marinig yung pangalan mo? Ano lang sa simple lang kasi gusto mo maparangalan ng tao. Ano pang mention yung pangalan mo, di ba? Uy, si Donald. Yun lang naman yung pinaka-purpose dun Bakit gusto mo marinig yung pangalan mo? Anong pinaka-purpose dun? To glorify God? Hindi. Sarili natin. Amen. So dito mga kapatid, sabi nyo ng salita ng Diyos, Lord, hindi ako worthy. Pero ano sabi ng Panginoon, do not be afraid. Sa araw na ito, maging mamamalakaya ka ng tao. Alam mo, hindi madali yung magiging misyon ng mga apostoles na ito. Hindi madali. Alam mo, akala nyo madali na yung maglingkod sa Diyos. Hindi. Sa iba-ibang tao ang makakaharap mo. Sa dagat, iba-ibang klase ng isda. May isda ng malaking mata. Lahat na lang nakikita. Sa kawain, may ganyan Diba? Nakapikit, pero diba? Nakapikit na, nakapikit, gamit tayo. Parang may mata, may third eye. Hindi totoo yan. May mga isda na kailangan pag kinakaliskisan mo, kailangan mag-ingat ka kasi sensitibo. May mga ganyan sa buhay, di ba? Mga sensitibo, medyo maramdamin. Kaya maraming nararamdaman sa katawan. Dito po yun. Marami kang kakaharapin Pero sabi niya, yung pinaka-greatest mga kapatid na pwede nating magawang paglilingkod is yung maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. So may kita natin dito mga kapatid, sabi niya, do not be afraid. Huwag kang matakot.
Sa paglilingkod mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng assurance. Kasi kapag sa Diyos ka, may katiyakan ang lahat. Yung assurance ng Diyos, okay na yun eh. Yung tao nga lang mag-assume, mag-ano sa'yo magbigay ng assurance, minsan, alamangin pa eh. How much more ang Diyos na mismo. Sabi ko nga, hindi madali. Kasi ng time na yun, kung kailan na dapat madilim, ay meron silang makuwang isda, mas lalong imposible na tirik na yung araw, makakuha ka pa ng isda. Kasi nga, more sa mga mangingisda, gabi sila pumapalakot. Lalo na kapag walang buwan, maganda yun. Kasi yung sinusundan ng isda, yung ilawan nila. Pag masyadong maliwanag, kukunti yung nakukuha nila. Diba? How much more, unang time na yun, maliwanag na. Imposible na. Yung posible nga, imposible. Pero sabi ng Bible, kung magtitiwala ka sa akin, walang bagay na imposible na hindi magiging posible. Amen?